Wag naman sanang sayangin ng Los Angeles Lakers itong si Drew Timme mga idol. Well, matapos kasi mabigyan ng mahabang playing time kanina laban sa koponan ng Portland, talaga masasabi natin no na nag-step up itong si Drew Timme matapos makapagtala ng 21 points sa loob ng 29 minutes na playing time. Shooting 9 out of 12 sa field tapos 3 out of 4 naman from downtown. Idagdag mo pa dyan yung 2 rebounds, 4 assists at 2 steals. Kung titignan natin maigi yung stats, walang duda na kaya niya talaga makipagsabayan. Ang kulang lang talaga dito ay playing time. Para mas maganda, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nakakatulong ang isang Drew sa lineup o roster ng Los Angeles Lakers. So paano nga ba makakatulong si Drew Timme dito sa Los Angeles Lakers? Una sa lahat sa opensa, alam naman nating lahat na kinakapos talaga ang LA pagdating sa bench scoring. Well, ipinakita kanina ni Drew Timme na kung bibigyan siya ng mahabang playing time, kayang-kaya niya talaga mag-ambag. Siguro 15 to 20 minutes mga idol, hindi na masama yun kasi kaya niya talagang umiscore. Imagine no, sa loob ng 29 minutes na playing time, nakapagtala na kaagad siya ng 21 points. What if mas mahaba pa kaya? Or kung hindi man, at least 15 to 20 minutes man lang sana per game, mabigyan siya ng ganyang playing time. Kung titignan natin, mukhang kaya naman niyang kumabada ng at least 15 to 20 points per game kung talaga mabibigyan nga ng mahabang playing time. Kaso nga lang, ang problema, hindi natin yan hawak mga idol no? Nakadepende na lang yan kay Coach JJ Redick kung mabibigyan nga ba talaga siya ng sapat na playing time sa mga susunod pa nilang laban. Matapos ito magpakitang gilas kanina sa laban nila kontra Blazers. Susubukan ko sa inyo ipakita o i-breakdown yung ilan sa mga naging highlights ni Drew Timme kanina. Dito sa unang video na ipapakita ko sa inyo, gumamit ang Lake Show ng high pick and roll between NSJ at DT. So ayan, matapos mag-set ng pick ni DT, mag-roll na siya papasok sa loob ng paint. Tingnan nyo maigi, dalawa na bumabantay dito kay NSJ at open na nga dyan itong si Drew. Syempre without hesitation, nakita dito ni NSJ na open na si Timme, kaya binigay niya dito yung bola. Well, hindi dito ko agad nakatira itong si DT kasi naka-recover ka agad yung depensa ng kalaban. Pero tingnan nyo maigi mga idol, tinitignan niya talagang maigi kung ano pa yung best option. Pero dahil nakita niya rin dito na nakababa lang yung kamay ng bumabantay sa kanya, tinirahan niya pa rin to ng harap-harapan. Katulad ng kanina, ganun lang ulit ang gagamitin ng Lake Show, isang P&R play. Pero this time, si Bronny at Timme naman ang gagawa. Kung mapapansin nyo, nakadrop coverage lang dito itong si Donovan Clingan na kung saan siya dapat yung magbabantay kay Drew Timme. Kaya naman matapos makita ni Bronny na nakalayo nga to sa dinidepensahan niya, ang ginawa ni Bronny mga idol, gumamit to ng bounce pass para ibigay yung bola kay Drew. At dahil malayo yung defender, nakatira dito si Drew Timme ng isang floater. Sakto, pasok na naman yung tira niya. Hindi lang basta hook shot, floater, teardrop ang kayang gawin ni Drew Timme. Kayang-kaya niya rin atakihin yung loob ng basket, katulad ng nga lang ito. Dahil sa mabilis na galawan at magandang footwork, kayang-kaya niya rin umiscore sa loob ng paint sa pamamagitan ng pagposte o low post. O baka mamaya sabihin ng iba nakachamba lang. Ito mga idol yung pangalawang video at mas maganda pa nga yung ginawa niya dito. So ayan, matapos gumamit ng spin move, bumangga siya, sabay tira. Napakasmooth lang ng galawan, di ba? Pagdating sa transition, sa height na 6'9", masasabi ko na kaya niya rin palang makipagsabayan. So ayan, Los Angeles Lakers turning defense into offense. Matapos makuha dito mga idol ni Rui Hachimura yung bola, tingnan nyo, nauna dito si Drew Timme at humanap nga siya ng pwesto. Kung mapapansin nyo, no, instead na pumasok sa loob ng paint, hinatak niya dito yung depensa ng kalaban. Kasi kung mapapansin nyo mga idol, nagkumpulan na sa loob yung defenders. Bali dalawa na dyan yung bumabantay kay Rui. Kaya tama lang dito yung ginawa ni Drew Timme mga idol no, nahatakan yung depensa sa 3-point area para lumawag sana yung depensa dito kay Rui. Pero masaklap, nag-commit nga dyan yung dalawang defenders kaya open siya sa right corner. So ayan, Rui with the kick out pass to DT. Drew Timme, catch, fires, buckets. Kung ako ang tatanungin, masasabi ko na pwedeng ipasok ng Lake Show si Drew Timme bilang power forward kasi nga he can shoot threes. Katulad ng ngalan nito mga idol, baka sabihin nyo na naman nakachamba lang siya. So eto, may tiwala nga kaagad sa kanya itong si Lebron. As you can see mga idol no, nabasag dito na LBJ yung depensa ng kalaban sa pamamagitan nga ng another pick and roll with Drew Timme. Matapos mag-commit dito ng depensa kay LBJ, open na naman itong si Drew Timme sa top of the key. Syempre ito pa nga bang gagawin? Si Lebron dito ang may hawak ng bola, isa sa mga unselfish naman na laro sa NBA. LBJ with the kick out pass to Timme. Drew Timme, catch, fires, nothing but net. Iba talaga ang impact ng isang big man na may tira sa labas. Sobrang laki nang naitutulong niya sa floor spacing ng Los Angeles Lakers. Katulad ng nga lang ni Timme mga idol. So ayan, matapos ibigay ni Smart yung bola dito kay LBJ, tingnan nyo kung ano mangyayari. Matapos ito kumat ni Jake LaRavia papasok sa loob ng paint, tingnan nyo maigi. Umangat dyan itong si Donovan Clingan na kung saan siya dapat yung defender ni Drew Timme na nakapesto sa right corner. Matapos gumalaw dyan mga idol ang bumabantay kay Drew Timme, binigyan kaagad ni Lebron ng bola to dahil meron na nga siyang enough space para tumira ulit ng another 3-pointer.
Kung ako ang tatanungin, masasabi ko na deserve ni Drew Timmy mabigyan ng mas mahabang playing time sa susunod na laban kasi pinakita niya talaga kung anong kaya niyang gawin sa loob ng court. Pero syempre, nakadepende talaga yan kay Coach JJ Redick. Pero kung kayong tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Deserve ba ni Drew Timmy mabigyan ng mas mahabang playing time sa lineup o roster ng Los Angeles Lakers? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Sana lang wag na sayangin pa ng Los Angeles Lakers yung ganitong klase ng talent. Katulad ng ngalan ng ginawa nila kay Jay Huff at Goodwin. Marami pang iba mga idol, hindi ko na iisa-isahin. So paano ba yan mga idol? Maraming salamat sa solid na suporta nyo. It's your boy King Jan. I'm out.